Nung dating may kalandian na babae yan, malis kami na doon siya sa monoblock namin. Naka-fetal position siya doon sa monoblock. Tapos nagte-text siya. Malis kami ni na Jason yata no, mga 9 na umaga. Muwi kami, dumating kami alas 5. Andun pa rin, ganun pa rin yung posisyon niya. Tanong namin, kumain ka na? Hindi pa eh. Ba't di ka pa kumakain? Busy eh. Naligo ka na. Mukhang hindi ka pa naliligo. Yan pa rin yung ano mo. Ano yun? May anak kayo? Kumain ka na ba? Naligo ka na ba? Concerned lang kami, pre. Pucha, umalis kami. Ganon na itsura niya. Pagdating namin, ganon. Tapos, ungas, may problema TV ko noon yung kailangan mong painitin para makapanood ka. Diesel. Oo. Pinainit mo na ba yung TV? Ay, oo nga pala. Hindi ko pa napapainit. Sandali lang. Imagine mo tunog na, no? Pinainit mo na ba yung TV? Akala mo ulam. Dapat pagpa-uwi, naglalakad na kami dito. Painitin mo na yung TV. Bakit hindi mo pa tinawagan, Ungas? Kung buong araw mong tinitext, pwede ka na makipagkita na. Maliligo pa daw kasi siya eh. Yun yung catch dun eh. Sa gabal pa eh. At saka yun yung exciting sa pagte-text. Kaya nga ka-textmate eh. At saka minsan, ayaw sumagot ng tawag. Kaya dapat liligawan mo muna sa text. Kayo ba napapanood yung Lucifer? O kilala nyo ba yung show na Lucifer? Show, oo, kilala nga. Pero pang hindi pa ako natetempa noorin. Maganda ba? Ganda. Dahil sa lahat ng shows, mula pa nung tayo'y bata, ito lang ang may balls na challenge yung principles ng Bible sa nakakatuwang paraan. Kumbaga, witty yung, kaya ako nagustuhan dahil witty yung kanilang script. Pero isa doon sa principles na natuwa ako, yung hell loop kung tawagin nila. Tipong lahat tayo, ginagawa lang natin yung sarili nating hell. Dahil kung saan ka guilty, saan ka pinaka-guilty or saan yung nag-traumatic sa'yo, nagbabother sa'yo, yun ang nagiging impyerno mo. At paulit-ulit na nagpe-play. Kasi hanggat sa hindi mo ma-overcome yung guilt mo doon. So, ang tatanong ko sana, ano ang hell loop nyo? Ganda yan. Meron ka bang experience or alam ko si Eric hindi nag-iisip to eh. So, walang guilt ito. Technically, diretso lang yan. In a good way yan, sinasabi niya. In a good way. In a good way yan. Compliment yun, man. Kung kaya kong gawin yun. Oo, compliment yun. Ina nga. Kung may consequence, bahala ka dyan. Ang tingin ko naman kay Eric, overthink yan. Kasi parang tinitingnan mo na lahat ng angulo bago ka mag-decide. May ganun situation. Pero yung tipong kailangan mo nang gawin ngayon, gawin mo na. Oo nga. Kung consequence, hindi may consequence. Kung wala, di well and good. Ang ano kay Eric, yung pakin niya dun sa feelings ng iba. Puwera pa yun. I don't give a shit kung ano pa-feel mo dyan. Puwera overall yun, hindi lang feelings. Nung pinrofile ko yan, niwala nga siyang ABC plan eh. A lang. Pag nakapili na daw siya ng plan, execute. Stick to it. Oo, mali or what, wala na, yun na yun. Kasi napaka-basic, diba? In that point in time, yun na yung pinakamagandang plano mo eh. Pag nagkaroon ka ng pangalawang plano, hindi obra yung una mong plano. Plan B. Wala nga plan B. Wala na nga plan B. Kapag may ginawa, may gusto mo nang gawin, yun na yun. Yun na yung pinakamaganda mong version ng plano. Magandang logic yan eh. Di ba? Ngayon, kapag nag-plan B ka, wala na nga backup plan. Yun na yung pinakamaganda mong executable plan. Oo,
Ngayon, kapag nagka-plan B ka, plan C, ibig sabihin yung plan A mo, palpak yun. Oo. Well, hindi naman lahat ng plan A is perfect. Oo na nga. Yun na nga. In that point in time, naisip mo na lahat ang pwedeng mangyari. Kung meron lumabas na hindi doon sa naisip mo, di wala na. Yun na yun. Nagawa kaya mo na wala siyang, kaya siya walang percentages eh. Yes or no lang eh. Diba? Napaka-simple. Rain or shine lang. Oo. Kaya nga ako admirable dahil ibig sabihin, wala ka nang iisipin pang iba. Kaya hindi ko alam kung masasagot niya eh. Pero tingnan natin lang. Hindi uso sa yung second guessing. Wala. Wala. Yun eh. Kasi yung nga inisip mo na yan. Pag nag-second guess ka, hindi mo na magagawa yung gusto mo. Kasi may agam-agam ka na eh. Ako lagi yung ganyan. Ngayon, kung hindi mo ginawa yun, hindi mo malalaman. Kaya lagi mo sine-second guess yung sarili mo. Hindi na. So kung tama. Kung mali. Yun na yun. And then move on. Oo. Yes. Di ba? Paano ngayon yan? So, subukan lang natin. Ibig sabihin, wala kang guilt na kahit ano dahil ganun ang principle mo sa buhay. Wala kang dapat ganito ginawa ko? Hindi. Instead of ito? Or dapat hindi mo ginawa. Hindi pong ganun. Sana pala hindi ganun. Hindi, regret yun eh. Regret eh. Okay. Guilt more of dahil ginawa mo. Bakit ko ginawa yun? Siguro, Dahil bakit mo ginawa? Kasi 'di ba, kuwari, sabihin natin yung masaya mo, pinaulit-ulit mo, di masaya ka pa rin, 'di ba? So itong magiging loop, ito yung nagawa mo, nangyari sa iyo, ginawa sa iyo, na nung nangyari yon, pesting ka, pero hindi mo matanggal sa isip mo, kaya yun ang magiging paulit-ulit mo. Yung problema kasi doon yun nga eh. Hindi na dapat uulit yun. Hindi, yung kay Earl, nangyari na. Hindi maganda yung outcome. Tapos na. Hindi mo na control yun. Outside, hindi mo na control yun. Kaya nga, ito yung magiging impyerno mo eh. Ito yung nababother ka. Pepeste ka. Pag namatay ka, sabihin natin kung meron ngang other side, pag pinakita yung replay ng buhay mo, ay pesting yung incident. Paano yun? Hindi ko control yun eh. So wala nang feeling na ganun. Wala, mangyari yun. Hindi nangyari. Hindi ko control yun eh. Makokontrol ko lang yun sa akin eh. Ay di lalabas. Kung talagang huhukayin natin, regret ang hihilahin sa'yo dahil wala kang incidenting talagang bothered ka na. Hindi kasi kung regret naman, ginawa mo na nga eh. Tapos na rin. Wala ka na rin. Tapos na rin. Ba't mo i-regret? Kung nag-fail, di nag-fail. Kaya mo nga ginawa para malaman mo kung pass or fail eh. Hindi, may mga cases na ginawa mo yung isang situation and then yung end result hindi naging maganda. Then may mga times na hindi mo nakokontrol, nagraran sa isip mo eh. Yun yung paulit-ulit na loop na sinasabi mo. Kung wala, nasa langit na siya. Heaven na yun, biro mo. Kaya sabi ko, admirable yung mindset. Wala na nga akong pakialam eh. Yeah. Dang. Kung nag-fail, di fail. Ba't mo paulitin yun? Pero walang mag-uulit. nagraran na kasi yung brain natin minsan hindi mo napipigil yan eh. Hindi ko na pinapansin yun. Kasi sasakit lang ulo ko eh. So paano mo tina-turn off yun? Ha? Ewan ko. Siguro natural ability na baliwalain yun. Pero may dumadaan. Compartmentalized mo na lang. Hindi ko alam kung may dumadaan eh. Hindi ko alam kung may dumadaan nga kasi natural ability nga ng ano eh. Superpower. Ewan ko yung sa akin, natapos lang nung na-close ko yung issue, nung na-resolve. Ito yung sa ex ko. So ewan ko kung guilt ba ito, nababother ka. Kasi meron kang open case eh. So yung pagkaka-breakout namin,
nung nag-decide na nga ako na dun sa wife ko ngayon, yung breakout is parang minessage ko na lang. Hindi ako yung personal na nakapagkita para tapusin yung relationship. So, tumagal ng tumagal, kinasal, nagkaanak. So, nandun yung guilt na meron kang hindi natapos. So, laging sumasagi sa isip mo, kamusta na kaya yung buhay niya o ano man. So, kahit nung nagkaanak ka na, nang bumalik na yung anak ko sa Pilipinas nag-aaral, teacher kasi siya eh. Doon sa school ng tita ko, kaibigan ng ate ko. Doon din pumasok yung anak mo? Oo, sa preschool. Oh, man. Okay. Maraming school yung tita ko, so malay ko, well, may possibility na talaga pwede siya pumunta doon. So, but anyway, kumbaga, school is school. Pwede nga niya maging teacher. So, akala mo okay lang. Pero sa tuwing uuwi ako, tapos pupunta ako doon sa school o may family gathering, nag-worry ako lagi na pupunta yung ex ko doon. Akot yun. Oo, di ba? Yun. Oo, yung tipong ganun ba? So, hindi mo alam kung naka-move on na ba siya. Ako yung hindi maka-move on, di ba? Kumbaga, nandun pa rin. Automatic siya nagraran sa isip mo na what if ganyan. Kumbaga, ayaw ko ng, anong tawag doon yung confrontation. Ayaw ko pumunta sa ganong situation. Yun yung worries ko. And then one time, siguro nandun ako sa principal's office ng tita ko. So, pumunta yata siya. Sumilip siya doon sa office. Hinihintay yung anak ko susundin ko. Tapos sumilip siya sa office, tapos parang nagbigay lang siya ng hint na yung gesture niya is parang happy na siya, na parang forgiven. Kumbaga kung ano man yun, wala na. Gumanon siya, no? Buti nga sana kung ganyan eh. Fuck you. Gumanon, no? So from that time, yun. Parang dun mo na prove na okay. Kumbaga okay na, nakamove on na siya, happy naman siya. So go with your different life. So, dun lang natapos. Anong klaseng gesture yun? Lahat yun na-pick up mo sa isang gesture? Kung ginobo ko sa opisina eh. Okay na, sige na. Okay, carry on. Okay na. Close okay na. Quits na. Kung ano na may sign pala, may placard na nakaganon. Inasa niya eh. Parang nangamusta siya and then, yun, kumbaga, siya na yung nag-reach out na okay na, so don't worry about it. Yan. Oh, ba mabait, ano? Kasi syempre, nakikita niya na parang umiiwas ako. Pagka doon madating siya, napupunta ako sa kusina, pupunta ako doon sa kung saan man. Umiiwas. So, pero na-resolve mo na. Yung hell mo is kahit minsan wala kang ginagawa, sasagi sa isip mo yung ganun. Paulit-ulit lang. Na hindi mo siya makontrol. Nung na-resolve mo na yon, wala na. Hindi na bumalik. Wala na. Wala ka nang isipin na, kasi worries ko parang sinira ko ba yung buhay niya, baka hindi ba siya nakamove on, nakapag-asawa ba siya ulit. Sinira ba buhay mo, no? Pero other than that, wala na. Right now, yung ngayon, wala na. Wala na. Langit na mga diretsyo nitong dalawang to. Wala nang... Ikaw ba marami? Sample nga. Baka hindi kasi ko malaman kung alin doon ang magiging sa current right now, mostly frustration eh. Isang kinaiinisan ko is hindi ako makaalis-alis dito sa Cali. Feeling ko trap, feeling ko ang daming threats, etc. Imagination ko, yan ang magiging, pag hindi ko ma-resolve yan, hindi ko masolusyonan, yan ang paulit-ulit ngayon sa nakaka-pesting, parang nasa kulungan, parang gano'n. Isa yun. Sa dami, hindi ko na malaman kung sakaling ano yun. Pasalamat na lang ako, hindi ako naniniwala sa impyerno. Pero kung gano'n... See you there! Kung gano'n nga ang impyerno, dang. Daming tumatakbo sa ulo. Pero ito, depende naman din kasi nga kung kontrolado mo or hindi mo kontrolado eh. Kung gusto mo talaga umalis dyan, aalis ka eh. Napakaraming factors. Hindi ko masolve yung equation. Income, execution, trabaho.
Inisa-isa mo ba? Oo. Araw yan. Talagang kinikwenta namin. Pati, kung pag sinimulan ko ngayon, kaya nga yung IT idea, kasi wala na akong ibang step na matake na pwede kong i-execute ngayon. So, okay. Ito na lang muna. Parang, kumbaga sasabi mo, ABC o A. Yan lang ang kaya ko ngayon. Sige, execute na. So, kinuha ko na yung step na yon just to take a step. Pero hindi ko alam kung magbubuo ngayon. Wala ko alam. Yun lang alam kong gawin ngayon. Yun na lang gagawin ko. Well, bagay. Kasi masyado ng complex yung problema. Kasi from my point of view, kung yung problema from the very basic ko palang tinatakel para hindi na lumaki. Kasi kapag humaba yan, talaga mag-iisip ka na mahaba rin. So, umpisa pa lang, pag may nakita ka na, yun na. Plan A, execute mo na. Bagay, iba naman din kasi hindi mo rin makikita sa harapan mo eh. In the long run mo makikita eh. Kaya, pahirapan talaga eh. Kung ako lang, literally solo ako, then, yun. Lumayos na ako. Yun yung pinaka-basic, oo. Yun nga. May family ka na. Mahirap yung ganun. Kanya-kanyang di bali ng tumira muna sa van or something. Do it. Kanya-kanyang perspective yan kung paano mo titignan pa to eh. Yun talaga mahirap kapag may wife ka tsaka may anak ka. Sarap ni Eric. Talagang heaven na. Wala nang iniisip. Ikaw naman yung gumagawa ng hell mo. So, bakit nag-worry ka? Nag-worry ka dahil nasa Cali ka, ilang milyon ng tao dyan sa California na hindi nag-iisip ng ganyang problema. Right. Or flip side, ilang milyon tao nag-iisip na katulad niya. Or, yeah. Kaya nga, isang step din, kung paano maging katulad ni Eric. Kung ma-discover, kaya sabi ko sa kanya, ituro niya eh. Hindi raw kaya ituro eh. It's not for everybody nga eh. It's not for everybody eh. Oo, paano may tuturo? Yeah. Para lang yun yung book na The Art of Not Giving a Fuck. Parang ganun. Wala rin yun. Binasa ko yun. It's not. Parang yung mga ganyan, talagang gift na lang yan eh. Katulad kay Eric. Asawa ko, ganyan din eh. Sarap ng mga tulog nila eh. Talagang walang iniisip eh. Biyaya yun ba? Yung hindi ka nag-aalala sa gabi, nakakatulog ka ng mahimbing. Gandang blessings yan. Yung tipong hindi ka nag-worry na may papatay sa'yo. Sarap na itong dalawan to. Talagang wala nang mga walang iniisip. Ayos. Wala so, nang. Isa ba sa mga isipin mo yung future? Oo, isa pa yan. Typical ba yan kapag nasa US? Like, yun yung wino-worries financially? Ako lang yun. Sure lang yun. Parang yun yung tipo, yung ads ng nagbato ka ng something sa bintana. May tinamaan dun sa baba. Kasalanan mo or not? Sa akin, oo. Binato mo eh. Kung wala ka dyan, hindi ka tinamaan. At saka yung ads na natamaan ka nun, napakalaki eh. Sisihin yung kabila, yun ang solution. Oo. Sisihin mo yung bintana. Maganda yung bintana. Sarili niya. Oo. Kumbaga, problema mo yan, men. Kumbaga, talagang yan, tadhana mo, natamaan ka dyan. Kinasangkapan lang ako. Kulang na lang batuhin ka talaga eh, no? Hindi na padadaanan eh. Nirekta na sa kanya. Pero yung dito eh, may nag-joke na pastor yun dito, sabi. Yung teacher, science teacher, nagle-lecture sa high school. Paano nyo patutunayan na may Diyos? Diba? I-enumerate niya yung mga science teacher yung nagtatanong? Kwento lang naman. Kwento. Paano nyo patutunayan? Sige, pag sinabi ba ngayon na pag pinagdasal nyo bang tutumba ako ngayon, bigla na lang ako tutumba rito. Hindi naman mangyayari yun. Biglang may footballer na nagdadaan sa hallway. Tinakel siya ngayon.
Itumba siya. Bakit mo ko tinakil? Sabi ng Lord sinunod ko lang. Ang ganyan yan Yung mga kasabihan na kumbaga, yung bang Diyos nyo kaya kong patayin? Hindi, pero kaya ka namin patayin. Hindi. Ng Diyos. Hindi Diyos ang pumatay sa akin. Hindi. Niloob ng Diyos na mamatay ka na. Kami lang yung nag-arrange. Kasabihan ng Marines yan, di ba? Alin? Yung will arrange the meeting? Will arrange the meeting. Meron pa isa Yung matanda daw, magkapit-bahay sila. Yung matandang babae, panay ang praising. Paglabas niya ng bahay niya, pinipraise niya ang Diyos na magandang araw, ganyan, buhay siya, misigaw. Bibuisit ngayon yung kapitbahay. Sabi ang kapitbahay. Natural lang yan na may magandang araw dahil yung weather ngayon, etc. Hindi Diyos mo yan. Hindi naman pinapansin ng babae. Tapos ginawa ngayon nung kapitbahay na naiinis. Binigyan siya ng basket ng fruits. Iniwan doon sa pinto. Pagbukas ngayon nung ale, salamat sa Diyos at mayroong basket ng fruits. Biyaya galing sa Diyos ito. Narinig ngayon ng kapitbahay. Gaga, ako nagbigay niyan. Hindi galing yan sa Diyos. Pasalamat ngayon yung ale. Salamat sa Diyos at binigay ako ng biyaya. Yung demonyo ang pinagbayad. Yung demonyo ang pinagbayad. Ano pa yun sa Lucifer? Yung isa. Curious tuloy ako dyan. Meron yung katrabaho ko, Korean. So, Korean na siya, Baptist pa. Mahilig siya sa shows. So, naging topic shows? Ngayon. Basta mahilig lang siya manood. Lahat ng subscription meron siya. Netflix. Akala ko mahilig siya manood ng show sa floor show. Pero Baptist. Baptist. Nung na-mention ko nga na Lucifer, hindi ko pinanonood dyan dahil kesyo against nga daw sa Christian. Sabi, hindi, nakakatuwa, maganda. Hanggang sa napunta yung topic sa doon nga kay Lucifer kasi ginawang hero doon sa show di ba? Siya yung bida. Ayaw niya noon. Di yun na naging topic namin. Pambihira, 3 hours. 3 hours, hindi na kami nagtrabaho. 3 hours kaming nagdiskusyonan. Ako naman natutuwa lang wala akong agenda na i-correct siya. Ang gusto ko lang may nag-engage dun sa idea, Siya, naniniwala siya sa heaven and hell, sa demonyo, God. Inintroduce ko sa kanya yung idea na hindi pa pwede magkaroon ng devil kasi nilalagyan mo ng katabla yung Diyos. Parehong power, di ba? Kung almighty ka, walang tatalo dapat sa'yo. Yun ang inintroduce kong principle sa kanya. 3 hours yun, man. Walang nagtrabaho. Parang yung lahat ng kasamahan namin doon, hindi na makapaniwala. Dahil technically, bawal sa opisina yun. Politics, religion, bawal yun. Masamang kombinasyon yan. Pag ako sinimula mo sa ganun, game ako doon. Ano yung inaano niya, dinidiin niya doon? Na hindi pwede. Nasa Bible nga na may demonyo Diba? Nasa Bible na merong ayaw niyang tanggapin o ayaw niyang manood. Yun lang ayaw niyang manood. Pero napunta kasi yung topic sa ganon. Inintroduce ko nga yung principle na hindi naman totoong sin, hindi totoong devil. Ayan na. Hindi niya matanggap yun. Base dun sa storya nung Lucifer. Hindi. Ako lang nag-introduce noon. Inano ko lang siya. Kumbaga, pinitik ko lang. Tinignan ko kung saan. Believe mo yun Na-clickbait mo. No? Na-clickbait. Buisit ka.
So may mga talagang gano'n na yung kung ano yung kanyang pinaniniwalaan, gusto niya, gano'n din yung paniniwalaan mo? Oo, nag-trigger. Hindi naman So niya parang ako... ipuprove niya na mali ka. Yes. Yun yung gusto niya mangyari. Yan ang gusto niya mangyari. Ipuprove niya na mali ako. Pag may ganyan akong kaanuhan, actually, lagi ako nakangiti kahit na ano eh. Ngiting aso. Minsan may nakikwento ng dinidiscriminate siya nung teenager siya. Technically, yung kwento niya nakakalungkot. Pero nakangiti ako habang nakikinig ako. Bakit ka nakangiti? Na-overcome mo na eh. Okay ka na, di ba? Inano ko na lang. Nilagyan ko ng rason. Sinaika mo na lang. Sa akin, feeling ko nagdadrama lang siya. Kasi ginagamit yung pagkaitim niya. Sa isip-isip ko, wala na tayo dun sa age ng discrimination. Andyan sina Kobe, sina Jordan, bayad ng milyon-milyon. Pwede mo masabing discriminated yung mga yan. So hindi na totoo na discriminate sila? Ay, sa akin, hindi. Nafe-feel lang nila yan? Insecurity. So yung mga tipong laging pagka hindi umayon sa gusto nila o may pinaburang ibang tao, siya sabi niya, dahil itim ako. Ganon. Yung mga tipong kahit ang sabi mo, hinahype lang nila. Feeling ko nga yung Asian na yan, kaya hinipe para ilabas itong bagong Marvel eh. Shang-Chi. Haba naman ng ano nila. 2 years, 3 years. Marvel lang pala talaga nasa likod. January yung Asian hate na yan eh. Oo. Ibang klase. Ang daming palabas na lumabas eh. Meron pang mga TV shows dito na Asian. Marketing pala yan. Feeling, napakaganda naman ng timing mo. Di ba ang movies ginagawa, what? 3 years? 4 years maybe? 2 to 3 years. Tapos ngayon yung ilalabas, napakaganda naman ng timing na yun. There's no such thing as coincidence. Alam nyo yung artistang yun. Alam nyo na meron siyang TV show na title Kim's Convenience. Nakakatawang sitcom yun. Canada-based sila, pero Korean yung pamilya. Yung mga practice ng Korean, Philippines din. Ang magulang ang susundin, ganyan. Nakakatawa siya. Kaso napanood Asian. Oo, Asian. Napanood ko siya doon. Nung makita ko siya dito ng mga trailer nitong Marvel. Sa Shang-Chi, Hindi ko matanggal na yun. Hindi siya na naging action. Hanggang ngayon, parang hindi siya bagay dyan. Parang stereotype ko eh. Yung asawa ni Emily Blunt, gumanap sa 13. Yung si ano, John Krasinski. Sino yung character niya sa The Office? Di ka. Pasalamat na lang ako, hindi ko pinapanood yung The Office. Okay. Kaya nung pinanood ko yung okay lang. Ano nga ba yun? 24 hours ba? 36 hours? 13. Pinahaba ako na malay mo, may daylight savings time. Di mo alam. 13 hours sa Benghazi. 26 hours kang gano'n. 13 hours ka, hirap na 26 pa. Meron pa siyang isa eh. Amazon. Si Jack Ryan. Yon, Jack Ryan. Okay din siya ron. Okay yung character nun. Kaso ang laki niya doon. Parang hindi siya parang nerd na ganong kalaki. Parang hindi tama. Tangkad kasi, ano? Laki. Maraming nerd na matatangkad. Oo, pero yung kanyang physique. Yung build. Kasi di ba yung background naman talaga ng character na Jack Ryan ni Marines? Yung Jack Reacher na palabas, kilala niyo yan. Yung galing yan sa libro. Nauna kong mabasa yung libro kaysa dun sa movie. Dun sa libro, ang description ni Jack Reacher, 6'3". Ang build niya, sa sobrang kapal ng chest niya, 22 caliber hindi bumaon. Ganon ang description sa libro. 22 Nung lumabas yung unang-unang Jack Reacher, si Tom Cruise, ipumandak agad. Tapos yung build lumiit. Parang hindi tama to. Ang sabi lang nung author, hahanap pa ba naman ako ng tutugma doon sa karakter sa libro o kukunin ko na yung best actor. Kikita. Diba? Oh. Plus, si Tom Cruise ang nag-produce noon.
lahat ng Jack Reacher. So, imagine mo ba kung ibang artista ang gaganap doon na badass talaga kikita ba yun? Si Wolverine. Yan ang imagination kong Jack Reacher. Hugh Jackman. Pero may sideburns tsaka ganun yung buhok. Astig yan. Tapos kumakanta pag kalagitnaan ng musical. Nagiging musical. Ganun pala kagaling yung taong yun. Talentado, Ayaw pa nga sa interview, ayaw pa rin ng asawa niya. Yeah. Bakit makukunin niyan? Pambata yan Sabay yun pala magiging franchise niya. Galing. Kahit hindi rin naman tugma kay Hugh Jackman yun Kasi maliit si Wolverine. 5'3". 5'3", 5'4". Basta mga ganun. Maliit. Kahit sa comics, dinidescribe? Siyempre. Tsaka yung illustration, kita mo yung proportion ng character. Mas maganda pa nga kaysa sa book yun. Tapos Canadian, biglang naging Australian. Hindi hindi mo naman madidistinguish yung Canadian at Australian. Masyadong blurred. May accent sa comics, may accent. Kay Robert Downey, pasok na pasok yung Iron Man. Yeah. Parang siya yun Astig. Karakter niya talaga. Kita mo yung martial arts niya. Wing Chun. Parang medyo weird niya Pero hindi pa rin ako nakita mo na ba sa actual application yung martial arts niya? Pero biased dahil isa yun sa mga senior doon sa Aikido class. Nagwi-Wing Chun din siya. Supposedly yung nagtuturo sa kanya parang kasunod ni Bruce Lee. Hindi ko alam yung lineage niya. So paminsan-minsan naglalaro kami. Hindi ko naman pwedeng masabing na nag-sparring kami or na-testing ko. Kasi, una, ayoko siyang saktan. Pangalawa, yung banat ko sa kanya, hindi naman full force dahil walang control yun Ako masasaktan Hindi siya marunong sa control So, hindi ko matansya kung effective nga yung ginagawa niya. Pero yung sa mga short na demonstration niya, sa size ko, it was effective. Pero kung mas malaki sa kanya, I doubt. Lagi naman. Kasi bone structure pa lang, parang doble na sa akin Malaki siya Pero may naman, may mga principles, it might work. So, pwede siyang stand-alone o kailangan siyang wala namang martial art na stand-alone. Kailangan yabang na lang yun pag may nagsabing ito Kung lang. Kung Fu. Kung Fu. Talagang Kung Fu lang talaga. Technically, rin yun, di ba? Wing Chun's Kung Fu. Part ng Kung Fu. Tuwan-tuwa sila nung may nakabili siya ng mga curved na blade. Ako lang ang Pilipino dun Bakit ba ganito to? Natuwa lang daw siya kasi yung Wing Chun, technically, may swords din yun. Bakit ba to? Ikaw ang Pilipino Tinanong, liga rito. Kinuha ko yung pagka-curve. Ginanong ko sa leg niya. Sakto, di ba? Pampugod ng leg yan ganun ba? Tuwan-tuwa siya ngayon nang nalaman niya na yung purpose ng binili niya. Namugot ng ulo sa labas. Ay, aliga rito. Sabi ni Earl, ganito daw to Slash ng leg. Ergonomic siya di ba? Kasi yung mga knife laging diretso yung blade. Hindi naman talaga dadapo ng tuwid yun sa pang slice. Sa opponent mo. Kasi siya nagpa-practice siya ng Iaido, yung sword ng Japanese. Kaya nga makakita siya ng curve, tuwa siya. Parang yung sa manok, di ba yung tahi? Mm-hmm. Yung tahi ng manok na yun, napakatalas pala nung walang yun. Di ba sa Pilipinas may na-accidenting ganun? Yung mga Kristo na nahihiwa na napapuncture nung namamatay. Kristo? Yung nagaganon. Di ba Kristo nakaganyan? Hindi ko alam yun. Ayun. Kristo pala yun. Pumalag yung manok. Referee. Referee tinamaan siya, patay. Sa leeg. Sa leeg. Naliigan
Pero kung sakali bang magsabong ng wala nun, meron pa rin madideclare na winner o talagang laging kailangan may ganun para talagang may mamatay? Para mas mabilis. Para mas mabilis. Merong yung sabong-sabungan lang na ayaw mo mamatay yung manok. Nilalagyan lang ng parang gloves dun sa sa paa. O, paano mo malalaman kung sino panalo? Nahihilo din yung manok pagka laging tinatamaan. Nag-groggy. Parang boxing lang. So, tapos yung sa pustahan, at least sa mga nakikita ko lang, may sisigaw pula-puti, di ba? May ganon. Binibigay mo sa kanila yung pera mo. Sila hahawak. Natatandaan nila lahat ng pumusta. May kanya-kanyang side yun Marami naman yun Hindi naman isang tao lang Pag dun sa sabungan talaga, bibili ka ng kung anong side ka. Pero kapag yun sa mga labas-labas lang, pwede kayo ng dalawa o saan ka? Hindi, yung maramihan, may nakikita pa rin ako sumisigaw-sigaw Ano yan? Grupo-grupo. Grupo-grupo yun. Hindi lang isang tao. Ako, siguro, pwedeng 10 yung makuhanan ko ng taya. Sa pustahan ba, kumikita kayo? Talo lagi siya. Malas sa sabo. Malas sa ibig sugal. Sabihin daw nun, sinasabotage natin yung sarili natin. Sinasabotage? Oo. Kasi yung mga sugarol, hindi nila naiisip na matatalo sila. Ini-enjoy lang nila yung pagsugal. At thrill. Tsaka optimistic sila na, worst case, panalo ako. Worst case, masaya ako. Best case, panalo ako. Pero walang talo. Hindi iniisip yung talo. Ganun lang gina-justify. Hindi nila iniisip yung talo. Yung addiction sa sugal. Anong explanation dun? Yung psychology nun. Hindi ko alam. Thrill din siguro yun Meron yung din kailangan ma-feel mo yung rush rush. Kasi lahat naman ng addiction, chemical di ba? So kahit sugal yon, yung chemical induced na sa utak mo, yun yung hinahabol mo Kaya so natural adventure seeking. Natural, pero technical chemical pa rin yan. Pero yung sa drug addiction, mayroon kang nilalagay sa sistema mo. Yung mga kwento nung mga LSD. Nakakaano daw yun. Brings you into a different realm. Kwento nila Tyson, Anthony Bourdain, Joe Rogan, mga tipong na-enlighten daw sila. That's interesting yung statement na yun dahil iba pa yung sabihin mong na-high ka, iba pa yung magkaroon ka ng insight. Ang tanong ngayon, ano yun? Tunay nga kaya, di ba? Mas na-enlighten daw sila. Kita mo naman si Tyson ngayon, di ba? From nangangagat ng tenga to entrepreneur. Yun nga lang, so na-enlighten ka sa certain things na gusto mong mag-focus? Parang ganun? Insights sa buhay. Hindi goals. Yung bang kung baga sa Buddhist di ba? Enlightenment ang kanila. Ay linaw na lahat para sa kanila. Oo. Nagko-connect ang mga bagay-bagay. May answers na agad. Yes. Na mga wala pa, hindi pa tinatanong. May enlightenment na. Yung gustong sagutin ng religion, nagagawa ng LSD. Yun ang kanilang kwento. So nakakatulong yun kapag sa business or decision sa buhay? From bankrupt to millionaire ngayon si Tyson Pero hindi naman siguro dahil nag-addict ka. So, insert, kumbaga during na high ka. May, di ba yung sa marijuana, during high lang. Yung LSD daw, magsisimula nung pag na-high ka na, hanggat sa mag-mellow ka na, natatandaan mo yung visions mo at na nagiging profound sila. Ganon. So parang mas nagiging malinaw sa kanila yung direction sa buhay. Oo. So anong balak mo? Anong balak mo? Malinaw naman yung direction ko sa buhay. Kung baga, di ba sa mga nagme-meditate, meron ding ano yun di ba? Meron ding chemicals na pumupunta sa utak.
Sila nag-shortcut lang. Imbis na daanin mo pa yung whole procedure ng meditation, saksak mo na lang sa utak mo ay sa katawan mo. Ano bang in-explain sa meditation kung ano na-achieve? Walang definitive answer. Kanya-kanyang, ang sabi nga, kung gaano kadaming nagme-meditate, ganon din kadaming sagot, ganon din kadaming kung ano yung resulta sa kanila. Ganon din kadaming postures. Yeah. Dahil nasa sayo kung anong hinahanap mo. So baka pwede ngang totoo yung LSD kasi like yung mga ibang nagme-meditate, di ba? Yung boss ko, talagang ina-advise nila na mag-meditate. So nakakatulong daw yun pag-meditate dahil nakaka-calm daw yung sarili mo, mas nakakapag-decide ka ng maayos. Yeah. So siguro hanggang ngayon hindi ko malaman kung paano mo malalaman kasi sinusubukan ko pero hindi ko alam kung tama. Ang sabi naman nila, nasa resulta 'yon. Kung kung nakuha mo yung resultang hinahanap mo. Ang hinahanap kong resulta yung maging katulad ni Eric na hindi nai-stop yung isip. So pwede mo din gawin yun kapag tumatakbo yung mga worries mo kung ano. Mag-meditate ka. So ini-stop mo na yung brain, yung thoughts mo. Baliktad eh. Lalong kasi tahimik na ngayon lahat, di ba? Kinip still mo na yung katawan mo. Lalo ngayon silang mabilis pumapasok. Yun yung exercise ng meditation, Earl. Yung dapat i-shut down. I-clear mo yung mind mo. Hindi ko magawa. So hindi mo pa na-try yun? Hindi ko magawa. Nagagawa ko lang yon pag nagpa-practice ako. Noong una, mahirap. Pag martial arts, doon ko nagagawa yon. Dahil nagpo-focus ka sa isang bagay, di ba? Dahil nagpo-focus sa isang bagay. Yeah. So, ganun din yung meditation. Magpo-focus ka sa isang bagay na hindi ka mag-iisip ng other things. Pag yung classic na maupo ka lang, wala. Hindi umuubra sa akin. Kailangan kumikilos ako. Habang naka-steady ka, static ka, merong gagana yung brain mo kasi ifo-focus mo siya sa certain things. Like, try mo mag-count 1, 2, 3, 4 paulit-ulit lang na ganun. 5 pa lang umaano na eh. Babalik ka lang doon. So, ibig sabihin, pag matutulog ka na nakahiga ka, may flood ng thoughts sa utak mo na umaapaw at maiisip mo lahat yon. You got problems, man. Yeah. Kaya hirap akong matulog na ngayon. Kahit hindi kahit hindi mga bagay na hindi naman seryoso, hindi naman nothing to do with current life, pero let's say embarrassment years ago. Papasok sa isip. Dadaan yun. Dadaan lang. Para bang napanood ko ulit. Tapos fuck you. Pero wala kang ginagawang exercise sa brain or wala kasi subukang technique. Doon pumapasok yung writing ko dyan sa mga ginagawa ko sa podcast para lang lumabas. Diyan na kayo sa papel. Wag nyo na akong anuhin sa ulo ko. Isa sa mga ginagawa ko. Nagsuswimming ka din, di ba? Wala, hindi na ako makapag-swimming ngayon. Ngayong nawalan pa ako ng training. Ayan, wala rin akong ma-outlet. Pero at least yung gitara, na pag pinaglalaro ko yung gitara, wala akong maisip. Wala rin akong matugtog, pero wala rin akong maisip. Pag pinag-aaralan ko yung mga skill na yan, ayan, dahil focus ka doon sa ginagawa mo, ayan. Pero saglit lang yun. Pag napagod na ako, wala na ulit. Dati ganyan, maraming thoughts. Like kung ano-ano, yung mga ginawa mo, binabalikan mo. Mm-hmm. Kung tama ba yung ginawa mo, ano yung mga mistakes mo, kung saan may improve. Yeah. Kaya yung technique na tinuro, like kung may bathtub ka, pwede mo itry. Kasi mas maganda kung wala kang naririnig. Yeah. Yung kasi problema sa akin, like kung may mga naririnig kang kaluskoso, nadidistract yung mind mo in meditation. Yeah. Mm-hmm. So kaya tinry ko yung nakasubmerge. Siyempre, sensory deprivation. Yeah.
Limited kasi kailangan mo lumutang, kumuha ng hangin, and then lulubog mo ulit yung ulo mo. Hindi ko pa nasubukan, pero may ganun dito. Pwede siya sa bathtub. Literally, malaki-laki, big enough na pool. Tipong kasya ang 6-footer. Tapos tatakpan nila ng mata, tatakpan yung tenga mo, nasa tubig ka. Talagang wala kang mararamdaman, wala kang marinig, wala kang makikita. Hindi ko pa nasubukan pero curious ako eh. Kung may papasok pa rin sa ulo ko eh. Ganyan din yung ginagamit sa Navy. Yung sa Navy SEAL sa US, mas mas high-tech kasi parang naka-enclose pa yun eh. Yung bathtub nila. Like nakakatulong din daw yun mag-heal ng katawan. Ng katawan, ng muscle, ng wounds. Yeah. Yung certain temperature na salt water yata. Yan ang di ko mag-get sa tao. No offense sa ginagawa ninyo sa gusto nyong gawin. Yan ang di ko mag-get sa tao. Yung kailangan na outside intervention para masolusyonan yung problema. I'm not saying na mali yung ginagawa nyo. I mean, sa problema ni Earl na hindi makatulog, basta laging may babagsak na memory or thing na kailangan niya isipin. Hindi ko mag-gets yung tao na kailangan mo ilublob yung ulo mo sa tubig para mawala lang yun. Yeah. Sa akin kasi, as much as possible, solusyonan mo na sarili mo. Hindi ako nagbabasa ng libro, hindi ako nakikinig sa tao, hindi ako nagpa-follow ng kung ano man. Yun lang. Pero kumbaga, hindi ka dumating sa point na gano'n. Hindi, kasi nga wala kang kinukino. Dumating ako sa point na may on and off switch na talaga ako. Kaya nga kumbaga maganda. Tanong dati ni Earl, ano ginagawa ko sa free time ko? May activity ba ako? Wala. Ang ginagawa ko, ino-off ko lahat. Dinidecompress ko. Kasi yung trabaho, yun na yung chaos eh. Ba't kapag gagawa ng isa pang bagay na chaotic sa'yo para sa utak mo? So, after ng work, yun na nga, i-decompress mo, i-off mo na lahat. Huwag mo na pag-isipan lahat. Kasi once na inisip mo yan, kokontrolin yung buhay mo eh. Yeah. Hanggat sa bahay, mag-iisip ka eh. Yun, correct nga yun. Kaso nga lang, works for you kasi kumbaga, kaya nga, we admire you na turn off mo yung thoughts na yun eh. So may, like, dumating din ako sa point na ganyan, na talagang hindi mo ma-shutdown yung brain mo, continuous na nagra-run. So kahit nakapikit ka na, nagra-run siya. So kaya at that time, nagsisik talaga ako sa mga iba na pwedeng makatulong, anong ginagawa nila sa ganun, to relax, so ganyan. Ang problema ko lang minsan, yung tipong talagang, yun na nga, naka-off na nga lahat. Biglang may susulpot na isang isipin na, basically lahat na matrabaho eh, tungkol sa trabaho eh. So nasusuppress ko yon. Once na may nag-pop up na ganun, lalo na kapag gabi, yun, di ako matutulog. For an hour. Isipin ko lang yon, tas pinipilit ko talaga i-blanko yung utak ko para lang makatulog. So may certain command ba? Bigla kasi sumulpot eh. Out of the blue, sumulpot. As in, nagising ka, let's say, nagising ka dahil malamig, tas naihi ka, tas balik ka sa higaan. Tas out of the blue, may susulpot na ganon. Yun. Pag sinasabi mong binablank mo, paano yun? May ini-imagine ka? Wala. Totally wala. Binablanko ko talaga. Ang concentration ko ngayon is makatulog ulit. Saan ka nagpo-focus? Wala akong fino-focus. Hindi totally blanco. Darkness, hindi blank na white, hindi. Nakapikit lang ako. Wala akong kumaga parang para sa TV, yung static. Ganun lang. Wala na akong iisipang iba. So hindi ka naman necessarily na ino-open mo yung TV mo na white noise lang. Hindi. Kasi talagang nakahiga lang ako. May ganyan din nag-suggest, mag-play lang daw ako ng white noise.
Ayun, yun na nga. Hindi ako ayoko nga ng ganun eh. May outside interference pa. Oo. Kung kaya mo sarili mo, gawin mo sarili mo. Nung nasa Pilipinas ka, siyempre may asawa at anak, may nanay ka pa dun sa isang bahay. Galing trabaho, pag uwi mo, sila ba nagdi-demand pa ng oras mo? No, binibigay ko naman yung oras na yon. Hindi na nagdi-demand. Natural yon. Bibigay ko talaga yun. So yung siyempre merong mga kailangan pagdesisyonan din sa bahay, di ba? Kaya meron kailangan. Bibigyan mo talaga ng oras yon. Pero usually hindi naman yun madesisyonan agad. Hindi na, meron mga bagay na hindi naman instant. Yan na yan, tapos na. Hindi naman eh. Meron yan mga as much as possible tuldukan na right there and then. Pero pag kailangan magkaroon ng desisyon at hindi mabigay by that time, some other time na lang. Pero by then, pag natulog ka that night na hindi pa tapos yun, hindi mo na iniisip yun. Hindi ko iniisip yun. Kasi hindi ka naman makakapag-desisyon kapag tulog ka eh. Pero hindi ka nag-iisip ng solution. Hindi. I mean, kahit pag hinahunt nung question. Hindi. Kapag nakahiga. Hindi. So, kailangan namin extract, Rick, yung methods mo. Yeah. Kailangan ilagay na siya sa yun na nga table. Hiwain natin yung ulo. Kailangan natin mapiga. Yung neurons, kung nagko-connect. Kasi hindi niya ma-explain eh. May certain commands ka na sineset sa brain mo para Control at delete lagi. Reflash mo yung memory mo. Na usually naman talaga yung mga ganyan. Ilan din naman yung napagtanungan ko na ganyan. Hindi nila may explain kasi natural eh. Natural sa kanila yun eh. Pag natural sa iyo, ang hirap i-explain. Parang yung pag may nagdi-drills kami ng knife. Bago lang ako dun sa drill na yon, bago lang ako dun sa grupo na yon, pero nag-gets ko agad. Sasabihin nila, akala ko wala kang training. Saan galing yung flow kung tawagin? Filipino ko sa dugo siguro, gano'n. Hindi ko na ma-explain. Pero nag-gets ko. Na-process ng utak ko yun. Hindi, bago lang ako Literally, lahat ng pinasukan ko within 1 year is fresh yun. Wala akong background. Dito lang ako nag-arnis Sa Pilipinas, taekwondo ako Aikido pa. Galing pa ako Aikido. So wala talaga akong background. Pero, na-process nung utak ko ng ganon. Hindi ko ngayon, nung tinatanong nila, sinong lineage mo? Kanino ka nag-train? Wala, sa inyo, dito, ngayon. Pero hindi ko ma-explain. Kasi binibiro ko na lang. Kasi Pilipino, nasa dugo. Kasi foreigner yung mga kasama ko. Pag natural, hindi mo ma-explain. Ganyan, natural yan kay Eric na yan. Kumbaga, kung paano ka natuto mag-bike, kung paano ka natuto mag-drive, ma-share mo. Kasi, kumbaga, skills siya na. May proseso may proseso. Pero yung, bigla na lang. Kaya tinatanong namin, meron ka bang iniisip na nagde-decide ka at that moment, bukas na yan. Kumbaga, ganun lang kasimple. Narinig mo ba yung tanong ko nung tumayo ka? Kinanong ko kuwari sa bahay, kung hindi madesisyonan that day, hinahunt ka ba ng question kapag matutulog ka na? Hindi daw Talagang, wala. Hindi ngayon yan, bukas na yan. Yung para, maagrabyado ka Una, hindi ka matutulog. Once na magkaroon ng decision, let's say, kinabukasan, may agam-agam ka pa nun Dahil nga, yung thought process mo, hindi ganun kaganda dahil inaantok ka, nag-uisip ka, di ka natulog, grumpy ka, galit ka. Restless ka. Restless ka. Malamang yung decision mo pa, maapektuhan nung nangyari sa ginawa mong pag-iisip. So, let it go. Kung ma-refresh ka, kinabukasan, either yes or no, di okay. Alam namin yung logic na yan. Oo nga. At nag-a-agree kami. Pero yung thought, hindi namin napipigilan. Hindi ko na alam. Meron kaming rules ni Mrs. na pagka kunyari gabi, nag-uusap kami sa simula ng conversation namin online. Doon namin pinag-uusapan yung mga kailangan gawan ng decision. And then kapag medyo nagle-late na mga 10, 11, so wala nang masyadong kumbaga sex talk na lang. Feel good na lang yung usapan.
Kasi, kumbaga, nagkakaroon ako ng problema matulog. Kunya, may inopen siyang topic na kailangan kong nagagalit na ako sa kanya kasi sabi ko, hindi na ako makakatulog niyan kasi magraran na naman yung imagination mo, yung ganyan-ganyan. Kaya iniiwasan namin yung mga ganong usapan. Like, kunya, kailangan kong gumising na maaga ng alas 4, alas 6. So, sinasabi ko na kagad sa kanya sa simula pa lang. Kasi yun nga yung problema ko din kung paano mo i-shut down yung brain at certain times. Ang natural pa naman sa utak na mag-solve. Pag nakakita ng puzzle, isosolve yan. Kahit gusto mo hindi, isosolve niya yan. Pag lalo na pag may tanong na ganyan. Pero, tinitake advantage ko rin minsan, lalo na kapag computer stuff. Minsan may pinapasolve si Macy's sa kanyang work from home setup. Hindi ko maisip. Pero, bago matulog, kinaklaro ko yung tanong sa sarili ko. So, let's say display. May differences sa display niya. Kung ito hindi nag-connect sa ganito, paano ko i-connect? Ganon. Simple. Papasimplihin ko yung tanong. Tapos, pag nakatulog na ako, kinabukasan may sagot ako ngayon. Hindi ko alam kung saan ang galing yung sagot. Napanaginipan mo. May mga ganon. Si Jarvis yan. Kaya minsan pag yung dati nang sa may nagbibiro, binibiro ko lang nursing test siya. Sabi ko, higaan mo yung libro, lagay mo sa ulo mo. Baka sakaling may pumasok. Okay, always sleeping na ganyan. Kaya dun ka rin magtataka. Kasi ako, mas nakakaisip ako ng mga bright ideas like yung tahimik. Ewan ko nabanggit ko na habang jumejebs. Weird Habang jumejebs, doon ko naiisip yung idea ng design, kung ano yung dapat, yung mga mahihirap na decisional minsan. Habang nakaupo sa trono, doon ko naiisip. Yun yung quiet place mo. Yun yung quiet place. Yun yung parang relax moment. Di ba pag nasa loob ka ng CR, kumbaga tahimik, walang nagbabother sa'yo, hindi ka nagwo-worry na may mag-i-istorbo sa'yo. Kapag nakaupo ka sa upuan mo, sa office, ang dami mga tanong. Mga decision making. Pero pag habang nakaupo ka doon, nandun yung moment mo na ikaw sa sarili mo lang. So doon ko naiisip yung solution, yung mga ideas. So same thing habang nakahiga ka na sa kama, matutulog ka na, doon nagraran siya parang, di ba nga ba tawag doon? Umabot pa ako sa punto na Defrag pala yun. Defragmentation. Umabot ako sa punto na sa kotse lang ako nakakatulog. Dahil hindi ako makatulog sa gabi, papasok ako ng maybe an hour early. Tapos sa parking. Pero hindi habang nagda-drive yan, Earl? Hindi naman. Kailangan mag-drive ka pa para antokin no? Pero actually may mga panaginip akong ganun. Yun yung mga panaginip kong nakakatakot. Yung nagda-drive ako. Oo, tapos inantok daw ako. Pero tulog ako noon. Nagda-drive daw ako. Ang di ba usually nananaginip sila na nagda-drive sila, pero yung pala nagda-drive talaga sila, inantok sila. Oh shit. Ako baliktad. Tulog ako. Nananaginip ako, nagda-drive ako. Na nakatulog ako. Tapos mababangga ako. Yun ang isa sa mga... Parang inception yun. Oo, parang gano'n. May gano'n na ba kayong experience? Yung nananaginip ka and then nanaginip ka pa ulit? Oo. Yun ang isa sa mga nakakatakot. Hindi mo malaman kung kailan huminto yung loop. Oo. Yung pagpapasok ko sa trabaho ng mas maaga. Panaginip lang yun. Sakto. Doon talaga ako nakakatulog na himbing. Yung tipong, kasi alam mong himbing ka kapag gumising ka, energetic ka, magaan na yung pakiramdam mo. Literally sa kotse, kasi alam ko yung mag-ina ko nasa bahay na, maayos na. Alam ko na nakatapos na yung traffic ko sa papunta. Tapos sarado pa lahat. Wala nang gabi pa ako sa yung parking lot. Blessed na. So doon ako nakakatulog talaga. So yun yung nagtitrigger na peaceful na. Kumbaga maayos na lahat. Hindi nag-worry yung brain. Yep. Yung memory. So I think yun yung parang mga common triggers ng brain. Kung ano yung mga nakikita niya, doon siya nagre-react. Mm-hmm. Kaya hindi na ako nanonood ng news. Para lang mabawasan yung dagdag information. Pa yun. No, dagdag pa yun. Oo, dagdag yun.
Facebook, tinanggal ko yung mga feeds. Aso na lang yung feed ko. Paano nakakatulong yan sa aso? Wag lang tao. Pero wala kang aso dyan. Wala. Ayoko ng aso. Maganda lang sila. Ang cute lang tingnan. Ayaw mo yung hassle ng aso. Kasi baka iniisip ko, baka makatulong yung aso. Mag-aso ka dyan. Oo. Usapan na namin yun kasi tamad nga akong mag-alaga. Mag-aaso lang kami. Hindi tamad full stop, no? Pambalanse ba? Mag-aaso lang kami kapag meron na kaming sariling lupain na tatay ka, sige, tumakbo ka dyan sa labas. Hindi maganda, i-walk mo doon sa labas. Ayoko nang pupulot ng tayo. Hindi ko gusto yun. Tamad nga ano ka ba? Tamad nga Yun yung keyword, tamad. Ano ka ba? Ay, marami ka pang energy. Kailangan i-burn. Yun din ang suggestion ng yung bayaw ko. Kasi kinuwento ko nga. No? Sabi niya, marami ka pang energy. I-burn mo. Naramdaman ko yung logic niya nung kinuha ko yung lahat ng hours na available for 1 week. At the end of that week, talagang wala akong problemang matulog. Talagang hilig. Kahit maingay yung asawa. Kailangan talagang pagurin mo yung sarili mo. Pagurin para lang Wala nang time para Talagang kung saan magsha-shutdown ka, pagod na eh. Yeah. Kaya nga I credit yung taekwondo noon na yun ang nakatulong sa akin na pagod ka na eh. Yun nga lang, pati homework hindi ko nagagawa. Kahit sa eskwela, tulog. Yung taekwondo niya talagang full contact? Sa Pilipinas naman, yun lang naman ang meron. Wala namang iba eh. Pagdating nga rito, sabi nung, ikaw, sparring ka sa class. For lang ako doon, guest lang. Wala ako nung mga padding-padding. Kumuha ka dyan sa yung mga nakalagay na display. Kahit maliit, pinagkasya ko. Bakit wala kang, sabi ng mga bata, Pilipinas naman ako galing. Wala naman kaming mga ganito eh. Really? Kasi nga naman, masakit, di ba? Ano ba naman ang alam ko noon? Kung alam ko na mayroong mga padding-padding at kaya kong bilhin, di binili ko. Hindi ko naman kayang bilhin. Pero yun lang, limited yung force mo. Pero pag nag-sparring kayo, talagang yung taekwondo lang. Yun lang yung laro nun. Gusto mo may octagon? May man ko nag-sparring kayo na si Bruce Buffer no? minsan walang rules. So, lahat kahit whatever, walang rules. Away na yun, hindi na sparring. Hindi na white, ganun Sabong na yun. So wala talagang kamay, puro sipa. May lang, every now and then na suntok. Meron kaming in-invite na karatedo talaga siya. Si Lapot, Stanley Lapot, Rick. Comedian yun. High school namin. Comedian, literally hindi mo aakalain na karatista siya. Pero dahil nagre-recruit kami, in-invite, sparring. Yung nakikita mong form ng karate na ganun, talagang posture tsaka yung stance, in-execute lang niya, dire-diretso lang, walang hinto. Hindi niya ininday yung sipa, hindi niya ininday yung kung saan siya tamaan. Basta dire-diretso, malawing tiyang na ganon, pero karate ang form. Siguro, lagay mo na sa 7 feet. Ang inatras nung kalaban, nung nagtataekwondo na teammate ko, dire-diretso yung suntok hanggang maipit sa pader. Hindi pa siya titigil kung walang nagsabing tama na. Talagang nasa pader na, ginugulpi pa niya. Para bang nag-click yung utak niya na okay, fight. Nawala yung pagka-comedian niya, nawala yung pagka maloko niya, talagang diretso. Kumag yun Tutusin Kumag talaga. Pero hindi siya dumidepensa, wala siyang sinasalag. Wala, gulpi talaga. Hindi niya ininda yung mga tama niya sa katawan. Wala. Doon ako nagulat. Kumbaga, hindi rin siya binibigyan ng talagang todo. Sparring. Hindi makabuelo yung dahil na naunahan na overwhelm. 'Di ba pag umatras ka, kakainin ka. Kinain na siya. Pero sa sipa kailangan mo ng buwelo.
May mga techniques sa karate, na hindi. doon sa punch niya, wala. Oo, short eh. Oo. Kailangan mag-angle ng konti para makaikot yung kalaban. Sabihin na nating ako man yung nandun. Hindi rin ako makakaanggulo sa nangyari. Ang bilis. Hindi mo makalain. Doon ko nakita yung weakness nga nung taekwondo. Pero pa nung napunta ako rito, yun doon ko unang napansin yan. Pero Rick, hindi ka martial arts nung high school? Di pwede. Nambubugbog na ako ng tao nun eh. Hindi ako pwede turuan. Binubugbog mo nung... Every year may kasapakan ako eh. Hindi ako pwede matuto niyan eh. So madalas ka mapaaway na nung high school pa lang? Oo. Kahit na elementary college, pa ako. As in, nag-guidance ka dahil nakipag-away ka. Ganun. Oo. College. Kilala mo si Jeff De Jesus? Yung kasama lagi ni Sherwin Ungas dati rin, yung taga Cavite rin dati. Oo. Nakasapakan ko pa sa nakasapakan. Hindi, ano yun? Arky yun, ka-block namin eh. Pero nag-shift ka agad ng nag-shift yata siya. Nakasapakan ko rin yun eh. Saan? Sa Mapua. Hindi, sa hallway natin. Ano naging issue? Ewan ko, di ko alam. Di mo na maalala. Kupal din yun. Yung mga ganong hindi ko maalala eh. Kumag yun, maangas yun. Yeah. Nag-NBA cards din yun. Taga doon din yun sa lugar ni na Sherwin. Yeah. Malaki din yun ah. Halos kasing tangkad ko nun. Sa hallway kayo ah. Wala nang labas-labas ah. Wala na. Konti lang tao nun eh. Ewan ko kung nandun si Earl, pero si Abante nandun. Tapos inawat na kayo. Anong potential na pwede pag-awahin? Hindi ko alam. Kasi parang wag nag-trigger na lang na, sapa ka na to. Yun na time pumatid sa akin. Payat yun ba yan? Yun. Siya. Tapos yung ang tawa eh, laging malakas na parang mahanap ng atensyon. Yung Jeff na yan, siguro 1-2 second sem lang, wala na yan. Yeah, parang ganun. Mukhang ito nga ata yung nagpatid sa akin. Siya nga. At least salamat naman at may nakasapak. Saan mo tinamaan? Ewan ko, di ko alam. Di ko alam. Yan ang kagandahan kay Eric. Sa hallway pa kayo matatandaan. Jesus. Tinatanong ko sa Eric, ikaw Rick, ba't di ka nag-martial arts nun? Ang nagma-martial arts lang naman, nerds. Kasi nerd ka. Nerd ka. Technically nerd. Kasi yung kami, mga nabubuli, ganyan. Kasi mahanap ka ng paraan para i-improve yung sarili mo. Mabubuli, ang laki-laki mo. Mabubuli, di ba? Payat ko nun. Sobrang payat ko nun. Kung bullet-bully lang, di ako na yung example niyan sa high school tsaka elementary. Pero malakas ka man darag eh, kaya bawi lang eh. Kaso nga lang yung pag binubully ako, pag napunta sa away na kahit talo. Bugbog. Okay lang yan, nandun naman kami, huwag ka mag-alala. And then nung college, kaya nga tumuro pa na ako sa inyo eh. Langya ka. Sa didikit ka sa malaki. Utang inang yan. Tiyan mo si Sherwin, laki din Oo nga, no. Wala laki din tropa ko nun eh. Hindi ka pa napaaway, Earl, ng talagang brawl. Yung walang isip-isip. Yung talagang... kahit sa away, nag-iisip ako eh. Pag yung consequences. Tapos mabagal pa, tapos may matutulog. May consequences na mangyayari kapag nabugbog mo, ganun. Pero yung during yung away. Either way, mag-consequence na ako magulpe o makasakit ako. Pero yun, nandun ka na sa sina-away na, iniisip mo, unahin ko sa paa, unahin ko to sa ganyan. Hindi. Okay. Pag una hindi ako napaaway. So, ang references ko lang sa sparring, sa competition, nagra-run yung scenarios. Kung ganito ang gawin niya, ganito ang gawin ko. Nagra-run yun. Which is to the point naman, kadalasan, kaya pag natalo ako, dahil doon. Kasi pag nakapasok ako doon sa zone na hindi na ako nag-iisip, doon ako nananalo. Pag hindi na ako nag-isip, pag talagang instinct na lang yung kick in. Pero pag nag-isip ako doon, mayroon pa tinamaan ko, nagsosorry ako. Dahil dumugo yung labi niya.
Sarap mo naman ka-sparring, ha? Ayaw kong makasakit. Pwede sparring ka, ayaw mo makasakit. Diba? Yun nga, kasi yan ang outlet ko eh. Yan ang tipong, dahil matatakotin ako, yun ang win-workout ko. Yung iba nag-sparring dahil gusto mo makasapak ng legal. No, hindi naman ako ganun. Lover ako eh. Hindi naman ako fighter. Putang ina. I'm a lover, not a fighter. Yeah. MJ. Ulul. Kung yung hell ang pinag-uusapan natin kanina, yan ang heaven ko. Paulit-ulitin mo yung memory ng mga ganun. Doon ako natutuwa. Yung time mo ng high school. Yung mga ganong taekwondo na laban lang. Technically, takot ako nun. Lahat yun, takot ako. Pero nakakatuwa. Sabuha ka pa ng maraming ganong memories. Kung saan ka masaya. Ibig sabihin, Rick, yung mga away mo na hindi mo inisip na babalikan ka niyan somewhere, somehow. Ni isa naman, walang bumalik eh. Oo. No? Marami bang away si Eric talaga? Walang kwenta. Papel, pinag-awayan, papel. Ay, ilan natatandaan ko eh. Sinabihan din ba ng airpods mo na wag kang tropa kay Eric? Hindi. Oo nga, no? Oo. Di I'm good. Oo, di ba? Ang layo naman ng posture niyan eh. Ang layo ng posture niyan kay Trek. Ipagtabi mo sila si Trek. Si Trek eh, talagang kala mo taong kali ang tsura eh. Oh. Dahil ba sa buhok yun? May buhok pa naman si Eric yung nakilala ko yun. Nagkakataon lang naman eh. Hindi naman namin pinag-uusapan. Itong ang Zoom na to eh. Diba? Kwento nga niya, matagal siyang nawala. Kahit ako, hindi ko rin siya na-contact siguro 6 months lang before this Zoom sa Twitter or something like that. Yeah, wala rin eh. Wala rin bang communication. Pero, sa lahat ng yaya ko doon sa tropa ko sa high school, di siya lang sumusupot dito. Nagkataon lang din. Pero yung tropa sa high school, connected kayo? Sa chat. Pero iba na yung frequency. Hindi na malaman kung ano yung frequency na ngayon. Na-stack up sa AM kami, satellite radio na kami. Serious FM. Broadband na. Mala Howard Stern na dating eh. Hindi broadband. So anong yun yung mga frequency na parang hindi na ang tawag doon, hindi na nag-connect. So ano yung mga possibility na nagbago? Life happens. Like yung naibaba yung kasi kung tinitimbang ko, mas maganda yung connection yung nung high school o nung college o nung elementary? Laging ang sagot ko dyan, high school eh. Until now. Dati, tatanungin mo ako, ano mas magandang connection? Ang sagot ko lagi, high school eh. Until now. Until nangyari itong Zoom na to. Dahil, bilangin mo lang yung oras. Oras na lang. Mas matagal kami magkakasama nun. High school. Pwera pa ako kasi siya kasama ni Earl sila. Elementary pa yung iba. Ganun katagal? No, ako, kailan lang ako. Kaya nagulat ako rito. Hindi ko akalain. Usually, paano ba? Hindi ko rin kasi nung high school, ewan ko, kasi sa experience ko nung high school, parang sa school lang yung nagkakasama-sama. Hindi ganun ka-deep. Hindi kayo nakikita sa labas? Hindi kayo... Hindi. Iniimbita ko pa yan sa bahay. Ayun. Sa bahay nila o bahay namin. Yeah. Nakakapunta na kayo. May overnight pa. Tapos kakain na napakadami. Sabay paglabas, thank you sa ulitin. Yung tipong ganun. Mga hinayupak na yun. Sabay pagdating ng college, ganun din. May pupunta rin sa bahay. Kayo talaga no? may ganun talaga na puntahin. Kasi hanggang sa nag-thesis, ginamit yung bahay, nababoy. Thank you, Rika. Thank you. Lagi kang ginagamit. Lagi kang ginagamit. Yung CR na baboy, tangina. Kasi technically nga kay Eric ang resources lagi. Kakataon. Siya ang may computer, siya ang may basketball court. Kasi may area, no? Siya may malapit sa mall. Kakataon. Tsaka nanay niya maluwag.
hindi walang pakialam. Anything goes. Makakainin ka pa. Lugin na nga ako eh. Sayang yung mga yan, hindi natin na ma-invite. Mga hindi ko naintindihan yan. Literally. Andiyan na ang i-offer ko na hindi recorded. Andiyan na ang i-offer ko na kami lang, wala kayo. Nasa US ba sila? Hindi, sa Pilipinas. In-offer ko rin na 1 oras lang, 30 minutes lang, dumaan ka lang. Wala rin. Hindi, kung try mo lang na tawagan lang. Hindi sasagot. Hindi ko pa nasubukan. Kamustahan lang. Ang problema sa akin, minsan kaya hindi makaget. Kailangan, yung thinking na dapat may gawin ako eh. Take action. I have to do something. Kasi like, lalo na kung may magagawa. May magagawa ako eh. Kaya kong gawin tong ganito. Kailangan ako ma-involve. Sabi ko nga sa asawa ko eh, wag mo na akong kikwentuhan ng chismis na hindi ko kailangang aksyonan. Para hindi na madagdagan pa. Kung wala akong kayang gawin dyan, wag mo nang sabihin sa akin. Lalo na kung hindi naman tungkol sa amin. Oo. Wag na. Dagdag pa sa amin. May mga argument kami dati ni Mrs. Dati kasi magkikwento siya. Yung pala, ang intention niya is hindi naman siya humihingi ng hindi. Hindi ako humihingi sa'yo ng advice or something. Pinakwento ko lang sa'yo kasi at the end, nagtatalo na kami, nagbibigay ako ng mga solution, ng advice, tapos bad trip na ako. Tapos at the end, yung pala, sinasabi niya lang, sinashare niya lang sa akin. Okay. Kaya sa simula, sabihin mo, share ko lang. Share ko lang. Affected na kagad. Kasi nga automatic, sinosolve ng utak eh. Puzzle yun eh. Solvin ko nga. Umabot kami sa punto na, kasi mahilig din asawa ko na bigla na lang magsasalita. Sabihin natin, alam mo yung ni ganyan? Ganun pa yung term na gagamitan niya. Yung ano. So, malay ko kung ano yung ano. Mahabot kami yung ano niya? My God! Maganda minsan gamitin ko yung reaction na yan para tingnan natin ko. Naputol? Para lang maibalik ko sa kanya. Para ma-break yung So, mabot ko sa punto na. Iba yung pinupunto mo. Mula ngayon, pag mag-uusap tayo, parang email ha. Subject. Reference. Yan. Para alam ko kung saan magsisimula yung ulo ko. Yes. Okay. So katulad nga ng sabi mo, nagkikwento lang. Okay, kwento lang. Meron tayong I need advice. I need advice and then eto yung kasunod. I need your decision. Ito yung kasunod. For review, ganyan. Yes. Malilimutin pa siya. So kinabukasan, iba na ulit yung reference. Siyempre ako, mas nakakaalala ko. Ang reference ko yung kahapon pa, yung pala, iba na yung sinasabi niya the next Iba na yung kwento. Alam mo yung yung kwan? Yung pa din. Yung yung pinento ko gano'n ka pala. Tinga, yung kwan niya. Yung pinento ko sa'yo ng isang araw, iba iniisip mo, iba rin yung iniisip niya. Pero diyan ako nagtaka, no? Pare, kasi kinukuha ko yung pattern. Mahilig akong kumuha ng pattern. Si Eric na hindi nag-iisip ng consequences on. Ganyan din asawa ko. Pero pinaka-difference, nakakatanda si Eric. Ang dami niyang memories doon. Pangalan ng tao, pangalan ng banda. Natatandaan niya yun. Pati yung mga sequence of events. Yung asawa ko, hindi. Limot niya lahat yan. Pero pareho ng result. Nakakatulog sila mahimbing, mabilis matulog, walang iniisip, maligaya lagi. Maligaya lagi. Kung hindi part ni Eric. Hindi ba? Siguro yun yung part dahil nakakaalala siya. Nakikita ka na yung pattern. Pag meron kang memory ng konti, medyo buraot ka basta may memory ka. Kasi hindi ka naman distinguish sa kung buraot sa Eric or Eric is just being Eric. Biruin mo, hindi niya alam, ano? Dang. Hindi naman yung tipong, si Eric yan. So wala ka palang, hindi mo na pick up pala yun, ano? Akala mo talagang ano lang. Kaya nga sabi
ni Alan, nagme-message siya, "Pre, baka na ano ka, yung na-offend or something." Pin-private message ka? Oo. Huwag mo isipin yun, ganun. Ay, dude, kilala ko si Eric, mas matagal na sa'yo. Ganun lang talaga si Eric is being Eric. Hindi, ngayon ko lang nalaman, totoo pa lang nag-buraot si Eric. Ding, kung magkakaharap tayo, nasa pakalan. Parang ganun ang ganun. Oh? Oo. O kaya naitulak ka. Ganun. Tadyakan ko sa mukha. Tadyakan sa mukha. Ayun, mapipick up ko na yung buraot si Eric. Pero yayain kita magkape. Magkape tayo. After that, wala na. Siya, susunod na session. Oh, alas 9 na pala. Alas 9 na. Tulog na ulit. Siya. Okay, next week ulit. Pwede na itong threesome na to. At least ngayon yung hihimay-himayin mo, medyo malalaki na yung chunk. Oo. Hindi yung kada himay. May mga segue. Pasalamat ako lockdown si Ungas. Tahimik ang environment niya ngayon. Less ang putol ko sa ingay. Lockdown na lang kayo palagi, ha? Dapat talaga makauwi ng alas 5, ano? Sabi ng mga pare dati, ano pang inaano nyo? Pag nakita nyo naman ng isang katawan, pare-pareho na yan, di ba? Sabi nila, pareho yung parts. Di rin. Pag nakita mo ba si Ina at si Sunshine, pareho? Hindi naman eh. Di ba? Iba pa rin. Kasi pare, nga no. Oo, kasama tayo. 5? 4 din. Naka-5. 4. Alas 10 na sa akin. Simula na alas 6 mismo. Eksakto eh. Biro mo, on time pa si Ungas? Sabihin na-delay pa nga ako kasi nire-reset ko yung router. Sabihin ko kay Vietnam, close na lang yan. Tapos na kasi yung masteral namin. Anong masteral? Yung di ba sunod-sunod akong absent? Anong bakit masteral ang tawag? Yung business review ng Harvard. Masteral yung tawag namin. Kasi para tayo nagmamasteral nito Bakit kayo ni-review ng Harvard? Nag-aaral kami ng mga business review from Harvard. Tapos may instructor kami from Harvard. Ka-classmate namin yung mga taga Jollibee. Mm-hmm. So lahat ng mga top management ng related sa JFC, pinasama na para sulit. Talaga ba may natutunan ka pa? Oo naman. Yung marami mga review like yung sa Domino's, yung mga ginawa nila. Para siyang case study. Hindi, pero ibig sabihin, kung sakaling ikaw ang nag-research ng mga cases na yun, pareho din. O talagang may input yung marami silang inside, Siyempre, hindi mo makukuha yung mga data na yun. Na wala kang... Pinag-aaralan ng business model kay Pablo Escobar. Totoo yan. Lagi kong binabasag yung trip ng mga taga sa manufacturing tsaka sa supply chain. Ang dami kasi nilang pag sa meeting, ang daming reklamo, madaming barriers, madaming challenges. Na-imagine nyo ba kung paano si Pablo Escobar nag-ship ng drugs sa US? El Chapo. Kawanan sila Yan lang yung problema nyo. Yung isang pastor, yan ang kwento si Joel nga ata yan, sabi. Kasi meron siyang kina-counsel na drug dealer, diba? Sabi ng drug dealer, ano naman ang kaya kong gawin kung magbago ang buhay ako? Dami. Successful ka nga sa drug dealing mo Oo. Ibig sabihin, may network ka. Marunong ka mag-marketing. Marunong ka sa sales. Lahat yung illegal pa yung binibenta mo. Di ba? Diba? Kayang-kaya mo ibenta kahit ano. Sabi ko nga, kuha kayo ng may experience sa drug smuggling, kunin niyo sa logistics. Solve lahat ng problema niyo. Galing Ganon sila ka-creative, di ba? Nung pinapanood mo, like yung part na ilalagay nila doon sa cook. Kaya minsan, ang sabi ko, ano kaya kung ang Pilipinas naka-geographic location mala Mexico? Ano naman kaya ang diskarte ng Pilipino? Napaka-creative din ng Pilipino.
pasalamat kayo. Kailangan pang eroplano makarating dito. Kung magkatabi lang yan, may kakompetensya Mexico. May kalalagyan ng Mexico. Kung nando tayo sa side ng Canada, ano?